Hi guys! Ang topic po natin ngayon ay kung paano natin maiwasan ang peste sa ating mga alagang manok or RTL para iwas lugi na rin po sa ating papasukin na negosyo. Kung bago po kayo sa aming channel, please like, share, and subscribe. Ito yung mga alaga naming RTL nung healthy pa po sila. 192 heads po sila. Sobrang healthy nila dyan. Sila yung pampawala naming pagod. Pag di na kaya yung pagod, uuwi lang kami dito. Ito napapawi na yung pagod namin. Sige. Kahit pa paano, nare-refresh po kami. Stay. Ito po ang ating bisita. Si paring AJ. Dapat umpisa may pababo. Ito, nag-harvest na po siya sa... Ayan po Hindi pa po nila totally pick yung pangingitlog pero ayan po. Dahil healthy po sila. Ayan. Ayun, may dalawang maliit. Ayan po yung mga kumpare natin. Ang sarap sa pakiramdam na makikita mo yung pamilya mong masaya sa mga simpleng achievements namin. Na kahit papaano, may nakikita kami sa aming mga pinaghirapan. Ngunit sa di inaasahan, tinamaan po ng bird flu ang aming mga manok. Kahit sobrang linis namin sa farm or sa aming mga manok. Ang dahilan daw po nito, maybe dahil hindi kami nakapag-booster ng Lasota. So, kailangan daw pala yung pag-booster ng Lasota is every 2 months para ma-prevent natin kung anumang peste na dadapo sa ating mga alaga. Kaya, sa mga nagsisimula, make sure po na panay malinis at kailangan nating matutunan kung ano-ano ang kailangan nating gawin para ma-prevent natin ang ating mga alaga. Kasi sobrang hirap. Lalo na sa maramihan na agad na kumukuha or maramihang magsimula na hindi ganon ka knowledgeable sa ating business na pinasok. Sayang po ang lahat nating pinaghirapan. Hindi po biro ang pinamuhunan natin dito. Napakasakit po na imbes itlog yung kokolektahin ngayon. Mga patay na manok po ang kinokolekta. Base po sa nangyari sa manukan namin, hindi po pala sapat lang ang pagbibigay ng vitamins at antibiotics sa ating mga manok. Ang mas importante din po pala dito ay yung pagbibigay ng vaccination program para ma-prevent po natin yung peste na papasok sa ating mga manok. At disinfection management po na mahigpit po nating ipatupad dito, na dapat po yung lahat ng pumapasok sa farm na didisinfect po, mapasasakyan man po yan o yung mga taong pumapasok po sa farm, dapat didisinfect po talaga kasi sobrang selan po. Pwede po kasi dun daw po makuha yung virus. Kasi pag once pumasok na po talaga yung virus sa ating manukan, wala na po talaga tayong magagawa dyan. Uubusin at uubusin po talaga ng peste yan. Disclaimer lang po, ang sinishare po namin tips sa inyo ngayon ay base lang po ito sa aming karanasan dito sa manukan. Hindi po tayo expert sa ganyan. Bali, ito po yung advice lang po ito sa mga baguhan na katulad namin para maiiwas na rin po kayo sa mga ganitong pangyayari. Nalulugi po yung negosyong pinapasok nyo. Ay, basagan to boy, oh. Nabasagan boy yung puwit, oh. Ito, oh. Alam kong nabasagan, oh. Yung puwit niya, oh. Nabasagan boy. Kaya pala namatay siya.
Yung itlog siguro yun, oh. Hindi na alis. 12. Bibilangin din manok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na lang yung manok. Morning guys. Papakain na po tayo ng mga alaga nating manok. Ang RTL. Ito na lang po yung natira. 7 pieces na lang po. Namatay pa po yung dalawa. Ito. Dati nasa isang timba po yung pinapatuka po namin sa kanila. Ngayon, kalahating tabo na lang po, di pa po naubos. Ayan po, malungkot pa po yung isa. Dati pagdating po namin ng asawa ko dito, galing Pampanga, nakikita namin sila ang liksi-liksi. Bali, may nangyari po kasing hindi inaasahan guys. Bali, tinamaan daw po sila ng bird flu. Sabi po ng vet na nakausap po namin. Nakakalungkot lang din po. Araw-araw po may namamatay. Umpisa po sa 3, tas parami po ng parami. Yung pagbo-booster po namin, late na. Kumbaga nakapasok na po yung sakit na bird flu o peste. Yun lang po, ginawa po namin tong video na to guys kasi para po maging ano na rin po sa mga gustong pumasok po sa pagninegosyo ng manukan, na para maging aware na rin po sa pwedeng mangyari po. Kulang pa po pala yung management system na ginagawa po namin. Kailangan daw po pala yung ginagamit po kasi namin ibang tray, may luma po doon. Sabi po nung breeder na napagbilan po namin, pwedeng doon po daw yung posibleng nakuha yung virus kasi galing daw po sa ibang mga poultry yon na pwedeng may cause ng virus. Sabi naman po nung vet na nakausap po namin, napakabait po si Doc Henry po. Pwede pong galing daw po sa jeep, dun po sa gamit na nadadala po namin dito na hindi po namin nadidisinfect, na napapasok dito sa manukan. Kaya yun po, sobrang selan po ng pag-aalaga po ng RTL. Kaya sana po maging aware lang po yung mga gustong magnegosyo ng ganito. Yan po, dati po puno po yan. Nasa 192 heads po yung mga alaga namin dyan. Ito po yung misis ko po. Ilang araw na pong iyak ng iyak. Kasi nga po, wala po, kumbaga nandito na po kami. Nag-i-start na po kami sana ng mag-build ng mga pangarap po naming negosyo. Tapos po, nakakalungkot lang din po kasi po nauubos po yung mga alaga po namin. Sa mga gusto po magsimula, kailangan niyo po maging handa sa lahat ng pwedeng mangyari sa business natin pinapasok.
Nung una, every time darating kami dito, ang saya, nakakawala ng stress. Ito yung nagiging stress reliever namin sa mga trabaho, sa sa hanap buhay namin. Pupunta lang kami dito pag di na namin kaya yung stress. Pupunta lang kami dito. Ito yung pampawi ng pagod. Nagising kami na tinawagan kami ng kapatid ko dahil may namatay na isa. Nung narinig namin yung iyak ng manok, parang bangon. Kailangan na puntahan yung mga manok. Kahit nasa Pampanga po kami, Nasa bahay, umuulan. kami, umuulan. Pumunta po kami dito sa Pumunta Tarlac. kami dito. Sinubukan namin i-survive yung mga pwede. Ginawa namin lahat. Tumawag kami ng vet para ma-check. Una, sabi nila prolapse. Sabi niya prolapse lang. Maybe prolapse or fatty liver yung nangyari sa mga manok. So that time, masaya pa. Kahit pa paano, medyo kampante pa dahil prolapse lang. Maybe kaya pa Sobra. namin i-survive. Sobra sa pagkain. Sobra daw sa pagkain, mataba lang siya or ganun. So, maybe ini-expect lang namin siguro kahit 10, pwede na. Kaya na siguro mag-move on. Hanggang sa araw-araw, wala talaga. Umuwi kami dahil medyo okay na. Nandyan na yung mga gamot, pwede naman. Nag-prevention pa Kasi kung nung... tutusin, Nag-prevention pa ano nung talaga ano si sila, Doc. Maliksi. baliksi. Baliksi pa sila. Tapos, makita mo na lang pag oras ng pakainan, may patay na pala. Ang lungkot-lungkot din So, nung umuwi bayaw kami. ko. Akala namin medyo kaya na kasi nabisita na rin ng vet. After 2 days, sinabi na naman, patay na naman, nasa 10. So, ginawa, kailangan namin maglagay ng ventilation. Ang tawag dyan, Saucepan. exhaust fan, tsaka electric fan. Kasi, Para baka lumabas, dahil sa init lang, sa init. Para lumabas, mag-circulate yung ano, init. Tsaka yung amoy ng ano. tinanggal namin lahat ng net na nakapalibot dahil yung mga net na yun is prevention din. Prevention din sana namin Para sa laban mga sa mga lamok. mosquito, mga langaw. So kung tutusin, malinis talaga yung farm. Malinis talaga sila as in. Walang kaba-amoy-amoy yung ano namin kasi may yung sa mga ipot nila, meron kaming nilalagay na mga Ipa. ipa. So we just Saka expected malinis na yung nagbabantay po namin dito. Yung okay bayaw talaga. So maybe ano lang talaga yung sinabing prolapse. O yun na yun, tinanggap na namin. Pero nung time na after 3 days na may 10 na talagang namatay, pumunta kami dito. Kinabukasan, pagising ko, inaantay ko lang yung kasi parang nasanay na kung 192. Ito na lang yung natira. 5, 7, patay na yung isa. Sa 5, Patay na yung dalawa. may 2, 3 pa rin. Ang linis, Malungkot. linis. So, Ang dalawa. linis nung bayaw ko sa ano. 2 na lang yung ano, pero nangyayari kasi kahit ganyan sila Pilit po Kaya- namin silang sinosurvive. Kaya lang kahit yung ganyan sakit po daw talaga na bird flu, wala. Hindi daw po talaga nagagamot yan. Kumbaga, prevention lang po yung kailangan dyan. Kaya, yun nga po. Kaya po ginawa po namin yung video na to kasi para na rin po dun sa mga nagbabalak pong mag-business po ng poultry na ganito. Para at least, bago nyo po siya pasukin, malaman nyo muna po ng maayos kung paano po yung kailangan dapat gawin. Para po di na po kayo matulad sa amin. pwede din po kasing Kumbaga, galing daw, carried down ng mga ibang manok sa kabila. kami po, nagtatanong-tanong naman din po kami. O kaso, yun po, medyo may kulang po dun sa mga ginagawa po namin pag-aalaga dito. Dapat po pala,
every 2 months nagpe-prevent po kami ng lasota. Yun po yung pangontra po sa bird flu tsaka sa peste. Kaso hindi po namin siya nagawa. Late na lang po namin siya nagawa kasi yun po. Late na rin po kilala yung vet na mabait po, si Doc Henry. Yun po. Naubos na po yung mga alaga namin. Malungkot pa po itong 3. 4 na po yung malungkot. Sila na lang po yung natitira dyan sa mga out of 192 heads. Ito po yung mga na-harvest po namin ngayon. 2 pirasong itlog na lang po. Dati po nakakapag-harvest kami dito. Mahigit 6 na tray po. Medyo nakakawala po ng pagod kahit po malayo po yung biyahe namin kasi sinusuportahan po kami ng mga kakilala, ng mga kaibigan sa pag-order po nila ng itlog sa amin kahit pa paano po. May pambili po kaming patuka ulit sa kanila at saka vitamin. Ngayon po ang dami nga po umu-order sa amin, nagme-message. Ngayon po wala na po kaming maibibigay muna po sa inyo. Pasensya na po muna. May nangyari pong hindi nasaan dito sa Manukan. Pero pipilitin po namin bumangon. Babangon po kami. Pagsubok lang po ito. Hindi naman po ibibigay sa atin ng Diyos ito na kung di natin kakayanin. Kumbaga, mas pagbubutihan pa po namin sa susunod. Pag-share na lang po itong video na to para po maging awareness na rin po sa mga balak pong magnegosyo ng manukan. Yun po, para po hindi na po sila matulad sa amin. Yun po, hindi na po sila malugi ng ganito. Tsaka po sa mga nagninegosyo po dyan, kahit anong negosyo po, kailangan po pag pinasok po natin yung pagninegosyo, maging handa po tayo sa pwedeng mangyari. Yun lamang po, salamat po. Pag-share na lang po itong video na to. Salamat po.